Magandang araw mga kababayan, narito po ang update natin tungkol kay Bagyong Marce ngayong araw, November 4, 2024, Monday na ngayon nga ay pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Mas mabilis sa inaasahan, may pagbabago kaya sa direksyon nito? Alamin natin. Bago ang lahat, kung bago lang kayo sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe upang manatiling updated sa mga ulat ng panahon. So ngayong umaga, si Bagyong Marce ay pumasok na nga sa Philippine Area of Responsibility at nasa layong 975 kilometers of Eastern Visayas. Ang bagyo ay may lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at may bugso ng hangin na hanggang 80 kilometers per hour. Ang direksyon ng pagkilos nito ay patungo sa hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Mapapansin na bahagyang bumaba ang kanyang direksyon kumpara sa mga naunang pagtataya. Kung titingnan natin ang cone of uncertainty, makikita na ito ay medyo malawak. Ang kahulugan nito ay maaaring mag-iba pa ang daanan ng bagyo, pwedeng umakyat pataas o bumaba pa sa timog. Kaya kung ang inyong lugar ay nasa loob ng possible path ng bagyo, mas mabuti na ang handa. Sa kasalukuyan, inaasahang mag-landfall si Bagyong Marce sa Northern Luzon, ngunit hindi rin isinasantabi ang posibilidad na ito ay tumama sa Central Luzon. Pinaghahandaan na rin ang patuloy na paglakas nito kung saan maaaring umabot ito sa typhoon category na may bilis na hanggang 155 kilometers per hour. Ang mga malalakas na hangin na umaabot sa gale force level ay maaaring maramdaman hanggang 380 kilometers mula sa gitna ng bagyo. Habang patuloy na kumikilos ang Tropical Storm Marce sa loob ng PRR, inaasahang magpapalakas ito sa daloy ng northeasterly wind flow. Dahil dito, posibleng magkaroon ng pag-ulan sa extreme northern Luzon at silangang bahagi ng Luzon simula bukas Martes. Sa ngayon, wala pang nakataas na tropical cyclone wind signal, subalit inaasahang maaring itaas ang signal number 1 sa ilang bahagi ng Cagayan bukas. Depende sa magiging direksyon at paglakas nito, posibleng umabot hanggang signal number 4 ang pinakamataas na warning signal habang nananatili sa loob ng PAR si Mars. Mahalaga ring tandaan na habang nasa PAR si Mars, lalo nitong palalakasin ang daloy ng hangin mula sa hilagang silangan na magdudulot ng pag-ulan sa extreme northern Luzon at silangang bahagi ng Luzon mula Martes. Ang mga naninirahan sa mga lugar na ito ay pinapayuhan na maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Kung mas lalapit pa ang bagyo sa Northern Luzon, maaring magsimula ang direktang epekto nito at maramdaman ang malakas na pag-ulan sa Thursday, November 7 or Friday, November 8. Sa ngayon, ang northeasterly wind flow ay nagdudulot na ng katamtaman hanggang sa maalon na kondisyon ng dagat sa mga baybayin ng Hilagang Luzon. Sa mga susunod na araw, lalong titindi ang alon sa mga baybayin ng Hilagang Luzon at maging sa kanlurang at silangang bahagi ng Central at Southern Luzon. Inaasahan din ang hoisting ng gale warning sa mga baybayin ng Hilagang Luzon simula Martes. Ngayong araw, posibleng makaranas na ng malalakas na bugso ng hangin ang mga lugar tulad ng Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Aurora at ang hilagang bahagi ng Quezon. Bukas naman mararanasan ito sa Batanes, Cagayan kasama ang Babuyan Islands, Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Aurora, Quezon at Camarines Norte. Pinapayuhan ang lahat na patuloy na subaybayan ang mga susunod pang update tungkol kay Bagyong Marce. Maghanda para sa mga posibleng epekto gaya ng pagbaha at landslide lalo na sa mga lugar na madalas tamaan ng ganitong mga kalamidad. Tandaan, mabilis magbago ang kalagayan ng panahon kaya't manatiling nakaantabay sa mga pinakabagong balita at ulat mula sa channel na ito. Salamat sa inyong pagtutok at mag-ingat po tayong lahat.